Nagpulong ang iba't ibang sangay ng pamahalaan at grupo ng trucking companies kaugnay sa ipinatutupad na truck ban sa lungsod ng Maynila. Para sa detalye, balitaan mo kami, Noel Perfecto. Matapos ang 3 oras ng pagpupulong na pinatawag ng Philippine Ports Authority, nagkaisa ang mga ahensya ng Aduana, Land Bank, Development Bank of the Philippines, terminal owners, grupo ng exporters, importers, Truckers Association at Philippine Chamber of Commerce sa pagsang-ayon sa ipinatutupad na track ban ordinance ng lungsod ng Maynila sa susunod na 2 linggo. Pinangunahan ni PPA General Manager Juan Santa Ana, Customs Chief John Sevilla, Land Bank President Hilda Pico, Christian Gonzalez ng ICTSI at iba pa mga opisyales ng iba pa mga concerned groups ang pinatawag na mahalagang pulong na layuning resolbahan ang problemang pagbaba ng ekonomiya ng bansa nitong nakaraang mga araw dulot ng track ban. Ayon kay GM Santa Ana, primary concern ng pulong ay ang pagresolba sa traffic issue at ang pagtiyak na hindi mababalam ang daloy o flow ng trade and commerce sa bansa. We will go on extended working hours. Meaning to say, ang Bureau of Customs hanggang alas 9 ng gabi, ang bangko hanggang alas 9 ng gabi, yung mga importers' warehouses will cooperate and open up during the night para walang idle standby time hours ng mga trucks, no? Sinabi ni Port Manager Constantine Fariñas ng PPA Manila na kanilang pa ang track placement sa loob ng PPA area para hindi makasagabal sa mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Maynila ang mga track. Pinarami na natin, binuksan na natin itong sinasabi nga na peripheral roads outside of the port zone. Wag lang umapo dyan sa Bonifacio, pero kulang pa rin talaga kung tutuusin. Sinabi naman ni Land Bank President Hilda Pico, hinabaan ng bangko ang oras ng transaksyon at pati weekends ay pinabuksan na rin nila ito. Kung kailangan ng Bureau of Customs because they need the banks for payments, ng processing of the documents, then the government banks are willing to open. The same thing with DBP? Yes. Hindi naman mapigilan ni Customs Chief Sevilla ang paghayag ng losses ng Aduana daily na umaabot umano sa 150 milyong piso kada araw dulot ng hindi paggalaw ng operasyon sa mga puerto. Start thinking about how to recover what happened in the past. Let's start thinking about paano ba natin sisigurahin na hindi yan patuloy-tuloy. No? Kasi customs collections are down by about 100 to 150 million pesos per day. Okay? The whole economy is suffering as a result of this. I don't want to talk about the losses from the past. I want to make sure we don't have losses in the future. Agad naman inatasan ni Vice President Binay ang HLURB na alamin kung maaaring magbukas ng ilang probadeng villages o subdivisions sa Kamaynilaan para makadaan ng ilang motorista at hindi maging dagdag pa sa problema ng trapiko. Panahon na i-implement na magbukas ang mga subdivision, magbigay ng mga kalye na pwedeng magagamit para mabawasan ang ating problema sa traffic. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.